Ay direktiba na ngayon na 4 days na lang yung office dahil sa gulo sa Middle East. Baka ah, maubusan tayo ng gasolina o ng diesel reserve So ang gagawin natin ay tipid-tipid tayo at pati nga paggamit ng electric dapat tipid na rin tayo So ang mga meeting ay dinidiscourage na rin ng ating Pangulo. Kasama na rin ang rally. Patay tayo, hindi na tayo pwede mag-rally. So okay lang yan para sa kapakanan ng taong bayan. Pero dapat isuli ang 1 trillion sa taong bayan. Kung hindi, doon tayo matutulog sa Malacanang. Pupunuin natin ang compound. O buong Pilipino na within Metro Manila, lusob tayo doon. Hintayin yung hudyat para humingi tayo ng saklolo sa ating Pangulong adik at magnanakaw. Okay, sa ibang banda, marami na rin pulong-pulong. Kaya lang sabi ko nga na dinidiscourage na lang natin. Tsaka pagod na rin kami. Pagod na rin kami. Pagod na rin ang Filipino Guerrilla Forces. Ito, Filipino Guerrilla Forces, pagod na rin. Magpahinga na rin ako. Magpahinga na rin tayo. Matanong ko ang ating kababayan. Okay lang ba sa inyo na kaming mga military and uniform personnel, pahinga muna kami? Kayo naman mga Pilipino na nagmamalasakit sa bayan, kayo naman, ipakita ninyo. Kailangan mabantayan natin ang administrasyong Marcos kasi magnanakaw ang mga karamihan sa gobyerno ngayon. O almost magnanakaw ang nasa gobyerno. Pati MUP. Hindi nga napapansin na nga yung mga reklamo natin. So, wala. Saan tayo lalapit ngayon? Saan tayo tatakbo? Mga kaibigan. So, yun yung panawagan ko. Yung mga kasama naming iba, pagod na rin Nag-usap-usap na rin kami na magpahinga kami. Kayo naman ang mga ibang kababayan natin na kayo naman ang magbantay sa ating bansang Pilipinas. Kasi pag hindi natin binantayan yan, uubusin talaga ang kaban ng bayan. Kasi nga, ang pakiramdam ko, ang Marcoses, Romualdez, Araneta ay babawi ngayon. Kumbaga, pinaghihigantihan ang sambayang Pilipino sa kanilang nangyari nung sila'y pinatalsik. Dinamay nila tayo na wala tayong kinalaman. Bagkus, loyalist tayo Tinulungan nga natin sa nakarang eleksyon. Pero wala talaga. Hinayaan tayo. So, mga kababayan, humihiling ako sa inyo ng tulungan ng ating bansang Pilipinas. So, ang United People's Initiative at kasama ang Filipino Guerrilla Forces na aking pinamunuan ay siya lamang ang humaharap sa problema ng ating bansa. Kasama na rin ang ibang grupo tulad ng Maisog, tulad ng Pana at iba pang kampilan. Sana'y magkaisa tayo para sa ating bayang minahal. Kaya ako nanawagan sa lahat, tulungan nyo kami. Hindi namin kakayanin ito. Marami nang nagsawa ng mga Pilipino. Sila nga nagsawa na hindi sila nagpapagod. Kung hindi nagbabasa lang sila, nagmumonitor, nagsasawa na sila. How much more kami? Ako, nagbablog ako, pero gumagapang ako sa
ilalim sa ground. Obserbahan nyo sino ang vloggers, MUP vloggers na gumagapang pati sa lupa. Marami sa amin mga MUP na vloggers on social media, through social media. Kaya nga minsan hindi ako nakakapag-social media because of pagod na rin ako galing sa lansangan. Medyo nabawas-bawasan nga lang kunti dahil pinagalitan ako ng anak ko na sundalo at ng aking asawa. Hindi, binawal ako ng anak ko na sa aking prinsipyo dahil alam naman ng anak ko na ang prinsipyo ko ay hindi niya kayang baguhin. Ang pinagbabawal niya lang sa akin kung saan lang daw ako natutulog sa lupa, sa kung saan. Parang buhay sundalo. Ha? Parang buhay sundalo ang ginagawa ko noon. Napagalitan ako. Sabi niya, tapos ka na. Nag-retired ka na. Ngayon bumabalik ka sa ganong trabaho. Ang sagot ko lang sa kanya, anak, yung prinsipyo ko kasama yan. Ha? Mas matindi pa nga itong, sa totoo lang, mas matindi pa itong minsan dinaanan ko sa panahon ngayon kaysa nung nasa active ako. Biruin mo, matulog ka, ang sapin mo tarpaulin. Tapos, dahil urban, naggawa-gawa ng ihian yung mga kababayan doon sa taas ng ulunan ko. Pag pumuswit, lumampas doon, tuloy doon sa simento gapang. Mabuti lang, hindi gumapang sa taas yung sa tarpaulin, sa ilalim dumadaan eh. Sabi ko nga sa mga kasama ko sana may video nyo ako para souvenir ko sana. Kasi pinag-usapan nila, sabi ni Sir, pagod na pagod, nakatunganga, nakabuka ang bibig. Tapos nakakayanan niya matulog na mapanghi ang kapaligiran. Mukhang naramdaman ng anak ko at sa asawa ko, napagalitan ako. Dahil yan sa pagmamahal sa bayan. Bakit ako ginagawa ko yun? Ayaw ko kasing iwanan yung kasama ko. Paano kung harasin sila? Sino ang magtatanggol sa kanila? Minsan nga napagdudahan tayo na iniwan ko daw sila sa iri. Ni kailanman ay hindi ako umiiwan sa iri. Mula pa ako naging sundalo. Siguro miscommunication lang. Or wala sa coordination. Kung wala rin sa coordination, hindi rin po pwede ako magpupuyat at maghirap. Kasi kailangan lahat ng action natin ay napag-usapan except on extreme emergency. So, yan yung panawagan ko sa sambayan ng Pilipino. Magkaisa tayo para sa bayan. Naisip ko nga retired na ako pero ganito pa rin. Kaya nga hinihikayat ko yung mga kasama ko, yung mga dati kong kasama, mga retired men in uniform personnel, mga general, mga officer, nasaan ba kayo? Okay lang kung maramdaman namin na nasa likod ninyo kami, na kahit hindi nyo kami sabayan, at least nasa likod namin kayo, na lumalaban rin kayo sa corruption, masaya na rin kami. Hindi na rin namin kayo hinikayat pumunta sa lansangan kasi hindi kayo prepared, ayaw kayo payagan ng pamilya nyo. Okay lang yun, basta maramdaman namin na hindi lang kami nag-iisa sa laban na ito. Ano ang benepisyo makukuha ko dito? Retired na ako
Magkakaroon pa ba ako ng benepisyo dito? Wala. Wala akong benepisyo hinihintay dito. Pero, ang benepisyo o karangalan ko dito ay nakapag-share ako, nakabahagi ako ng pagbabago sa Pilipinas. Kasi nga, sundalo ako eh. Sa edad ko 13 anyos, nakipaglaban na ako. Meaning, 13 anyos ay nag-undergo ako ng Special Basic Military Training. In the age of 14, nakipagbakbakan na tayo sa kalaban ng taong bayan. Okay. So, hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin yan. Kasi nasa isip ko, nung ako'y nagsaserbisyo, na parang lumalabas na naglilingkod ako sa bayan because of sweldo. Because sweldo, kaya naglilingkod ako sa bayan. At nakipagpatayan ako because of sweldo. Now, I'm retired. Nawala na ba sa akin ang pagsasakripisyo para sa bayan? Parang hindi maalis sa akin yan. Kasi may sweldo pa rin ako eh. And that is retirement pay. Pero hindi yun ang punto eh. Because retirement pay is your right. Parang yung pera na yan, dineposit mo at para pagtanda mo, may magagamit ka. So, hindi na yan tinatawag namin obligasyon na bayaran kami ng gobyerno dahil kumikilos kami o dahil retired kami. Kung hindi, talagang obligasyon yan kasi ayon yun sa batas na deposit namin yan sa iyo para pagtanda mo, may magamit ka. Yun yung point doon. Pero ngayon, kumikilos ako, hindi ako nag-aantay ng sweldo. Nag-aantay ako ng paano ako makakatulong, makasuporta sa ating bayang Sinilangan. Maraming salamat.